Sa episode na ito po ay bibigyan daan natin ang mga hiling-hiling pahabol mula sa mga kapatid natin na nasa ibang bansa. Mga liham mula sa abroad, sasagutin ni Dr. E sa Hiling Galing sa TV. Linggo, alas 7 ng umaga sa TV5. Ang pamamaga at paglaki ng mga ugat o blood vessels sa ibabang bahagi ng rectum at anus ang tinatawag na almoranas o sa Ingles ay hemorrhoid o piles. Nangyayari ito bunga ng pagkakaroon ng paulit-ulit na pressure sa bahaging ito ng katawan ng pasyente. Karaniwan ang tinutukoy na dahilan ng pagkakaroon ng almoranas ang madalas na puwersadong pagdumi dulot ng constipation o kaya ay dahil sa malubhang diarrhea na nararanasan ng pasyente. Bukod dito ay kabilang ang pagsasagawa ng anal intercourse sa maaring pagmula ng almoranas, gayon din ang pagkakaroon ng colitis o ang pamamaga ng colon, na bahagi ng large intestine na umaabot hanggang sa rectum. Sa panahon ng pagbubuntis ay maaring makaranas rin ng pagkakaroon ng almoranas ang mga babaeng magsisilang ng sanggol. Kasama pa rin sa mga maaring maging sanhi ng karamdamang ito ang matagalang pag-upo, ang pagiging obese o sobrang taba, at ang pagkakaroon ng rectal cancer. Kabilang sa mga sintomas ng pagkakaroon ng almoranas ay ang nararanasang bleeding sa panahon ng pagdumi ng pasyente at may kasabay na pamumuo ng laman na nararamdaman sa anal opening o sa bungad ng butas ng puwet. Tinatawag itong external hemorrhoids. Kaugnay nito ay ipinaliwanag ni Dr. E na kung ang pagdurugo kasabay ng pagdumi ay may kasabay na nararanasang pagkahilo at panghihina ng katawan, ay maaari itong epekto ng nauubos na dugo ng pasyente at kailangang isangguni sa manggagamot. Tinukoy rin ni Dr. E ang tulong ng balat ng puno ng akasya na maaring pakuluan sa tamang sukat at ipaiinom sa pasyente, 3 hanggang 4 na baso bawat araw. Sinabi ni Dr. E na may kakayanan ang bark of acacia tree na mapatigil ang pagdurugo ng pasyente. May tinatawag naman na thrombosed external hemorrhoid kung saan nagkakaroon ng pamumuo ng dugo o blood clot sa loob ng ugat na nagiging sanhi ng pananakit at pamamaga. Samantala, ang tinatawag na internal hemorrhoids ay namumuo sa loob ng lining ng rectum at hindi kaagad nararamdaman hanggat hindi pa ito bumababa sa butas ng puwet na nagdudulot ng pananakit at makating pakiramdam. Ipinaliwanag ni Dr. E na sa holistic approach ng paggagamutan ay kailangan na gawing hydrating o mayaman sa sabaw at tubig ang pang-araw-araw na diet ng pasyente at maraming makatas na prutas. Kailangan di umanong mapababa ang temperatura ng katawan ng pasyenteng may almoranas sa tulong ng hydrating diet upang mas mapabilis ang paghupa ng pamamaga ng affected area. Gayun din ay dapat munang iwasan ang pagkonsumo ng lahat ng mamantikang mga pagkain. Gayun din ang lahat ng maanghang na ayon pa rin kay Dr. E ay maaring magpalubha sa kondisyon ng nasabing karamdaman. Karaniwan ang ipinapayo ni Dr. E ang rectal steaming procedure bilang natural na operasyon para sa agarang paggaling ng almoranas. Kailangan lamang magpakulo ng pinaghalong 3 basong tubig at 1 basong suka. At habang hinihintay ng pasyente ang pagkulo ng naturang mixture, ay stimulate na sa affected area ang Hiling Galing oil gamit ang malinis na bulak. Matapos na kumulo ang mixture ng tubig at suka, ay isasalin ito sa maliit na balde o di kaya ay sa mataas na orinola na may rubber protection sa palibot ng labi nito upang hindi mapaso ang pasyente. Dito uupo ang pasyente sa loob ng 30 minuto o hanggang sa matapos ang steam ng mixture ng 3 ulit sa isang araw. Sinabi pa ni Dr. E na kailangan uminom ng herbal serpentina tablet o ang katumbas nito sa sariwang dahon bilang mabisang antibiotic panlaban sa impeksyon ng almoranas. At para malunasan ang pagkirot na nararanasan ng pasyente, ay ipinapayo ni Dr. E ang pag-inom ng herbal vitamins B1, B6, B12. Samantala, para sa mga pasyenteng nagsisimula pa lamang ang nararanasang almoranas, ay maari agad na maglagay ng Hiling Galing oil sa affected area para mapigilan ang paglubha ng kondisyon.
Mula naman po dito sa ating healing mission, kasama natin ang ating mga naturopathic practitioners. Mula sa Healing Galing Las Piñas Outlet, kasama po natin si Ate Erica Ilagan. Mula naman sa Healing Galing Pasig, si Ate Abby Timbreza ang ating kasama. At mula sa Healing Galing Caloocan ay narito rin po si Ate Hazel Ramirez. At habang tuloy-tuloy sa kanilang free consultations ang ating mga naturopathic practitioners, sagutin po muna natin ang ilang mga healing katanungan mula sa ating Facebook. Ayan, Dear Dr. E, sabi niya, bakit po nakakapagdulot ng almoranas ang maanghang na pagkain? Hindi po ba dapat kumain ng maanghang? Tanong po ito ni Victoria Esteban ng Cagayan de Oro. Uy, kumusta po kayo dyan sa Cagayan de Oro? Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. At ang sagot natin kay Victoria, actually, hindi ang maanghang lamang ang nagdudulot ng almoranas. Actually, marami pong mga mahilig sa maanghang. Ang mga uragon sa Kabikulan ay mahilig sa maanghang, pero wala namang almoranas. Nagsisimula po ang almoranas sa madalas na constipation, sa kakulangan ng hydration, pero kung at the same time ay mahilig po kayo sa maanghang, ay nakaka-aggravate po ito. At tumutulong siya para mamaga yung almoranas kung ang almoranas po ay naroon na. Okay, Vicky, sana inasagot ko ang iyong katanungan. Ang isa naman, sa ating email, Hi Dr. E, ano po ba ang natural na paraan para maibalik po sa dati ang ugat sa butas ng puwet na lumawit na dahil po sa almoranas? Ito po ay tanong naman ni Marco Kalilaw ng Pangasinan. No? Kumusta po kayo dyan sa Pangasinan? Kapag ang almoranas po ay lumubhana at nakakaranas na po ang pasyente ng pananakit, lalo na sa panahon na siya ay tinatawag ng kalikasan at nakausli na po ito, no? Ang tinuturo po natin na natural operation dito sa Healing Galing ay ang tinatawag nating rectal steaming. Kung gusto niyo pong subukan ito, kailangan lamang natin ng balde na uupuan, no? Natatakpan po ng plywood na may butas sa gitna. Pero ang size po dapat ng balde na gagamitin ay depende sa taas ng tuhod ng pasyente. Knee level po kailangan, no? Para naka-upright position ang pasyente at hindi masyadong naiinitan habang isinasagawa ang rectal steaming. Ang iba naman, kung meron po kayong mataas na, yung pinakamataas na urinola na pwede ninyong mabili, meron po nun, no? Kaya lamang tatakpan po ninyo yung gilid o yung labi ng urinola ng pinutol na hose, yung parang ginagamit po natin sa pagdidilig sa halaman, para hindi po napapasok, no, sa labi ng urinola yung ating pasyente. Kailangan lamang po ay magpakulo ng 3 basong tubig kasama ang 1 basong plain vinegar. At habang hinihintay po na kumulo ito, ang pasyente naman ay kakailanganing kumuha ng malinis na bulak, basain po ito ng maraming Healing Galing oil at isi-stimulate po mismo doon sa affected area habang hinihintay na kumulo. Once natapos na po, rolling boil na po ang ating mixture ng water and plain vinegar. Pwede na po itong isalin, no? Pwede na po ang pinakuluan ay pwede na pong isalin doon sa balde o sa urinola na gagamitin ng pasyente at doon na po uupo sa loob ng 30 minutes ang pasyente. Mararamdaman po ang pagbabago, no? Unti-unti hanggang sa tuluyan ng umimpis yung namumulaklak na mga almoranas na yan. Tuloy-tuloy po itong pwedeng gawin 3 to 4 times a day at hanggang sa ma-achieve natin ang purpose. Ngayon, may mga nagsisimula pa lamang po na hindi pa masyadong grabe ang kondisyon ng almoranas, may mga healing halaman po tayo na maaaring makatulong. At kasama po dyan ang aloe vera o yung tinatawag po natin na sabila. No? May anti-inflammatory properties po ang aloe vera, kaya pwede itong gamitin. Nare-relieve po ang pananakit, no? At yung mga burning sensations na nararamdaman ng pasyente sa affected area. Kailangan lamang hugasan mabuti ang mapintog na dahon ng aloe vera. Tatanggalin po natin yung nasa gilid na matutulis na bahagi ng aloe vera leaf, no? At saka ibababad po natin sa tubig at huhugasan hanggang sa matanggal yung pinakadagta doon sa dahon ng aloe vera. Matapos yon ay pwede na pong balatan ng aloe vera at kunin po yung gel. Yung pinaka-gel ng aloe vera ay ilalagay po dun sa anus at may cooling effect po ito, kaya matatanggal yung discomfort na nararamdaman. Kung wala naman po kayong aloe vera, marami pong mabibiling talong sa palengke at marami po sa mga
mababait na tindera sa palengke ay may tindang talong at nanonood sa Hiling Galing. Happy Healing Morning po sa inyong lahat sa palengke nationwide. Yung talong ay babalatan po ninyo. Sariwa lamang, hindi po ito lulutuin. Didikdikin po hanggang maging paste yung talong at pwede rin po itong ilagay sa affected area. Pero hindi nyo na po lulutuin pagkatapos. Itatapo na po ito. At para yung gel ng aloe vera at yung paste ng talong ay manatili po doon sa affected area, lalagyan po ninyo ng sanitary napkin. Pwede rin po yung panty liner, pwede rin yun. No? Kahit kayo ay lalaki, kailangan yung gamitin yan kung itong procedure na ito sa tulong ng mga hiling halaman ang inyo pong gagawin sa problema sa almoranas. Alright? Sana po ay nasagot ko ang inyong katanungan. Samantala, kung kayo po naman may mga katanungang nais na ipaabot sa akin dito po sa Hiling Galing sa TV, maaari po kayong bumisita sa pinakamalapit na Hiling Galing outlet at doon po ay maaari niyong ipa-video ang inyong mga tanong. O kung kayo naman po ay may kakayanang i-video ang inyong sarili, no? Ipadala lang po ang video katanungan sa hilinggaling.videos@gmail.com. Matatanggap po namin yan at kung mapipili po namin ang inyong video katanungan dito sa Hiling Galing sa TV, makakatanggap po kayo ng gift package mula sa Hiling Galing. At syempre, ang katanungan po ay may kadugtong na kaalaman, kaya magtanong na kapatid. Magpapatuloy po ang Hiling Galing sa TV. Kung kayo ay may hiling katanungan para kay Dr. E, mag-email lang sa hilinggaling@ymail.com o mag-post sa Hiling Galing official Facebook page. Maaari ring magpadala ng sulat sa Hiling Galing Main Office sa 2nd floor, 522 Quirino Highway, near corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. O kaya ay mag-text sa Hiling Galing hotline number 0921-455-0355. Nais magpasalamat ng Hiling Galing sa aming mga partners: June Encarnacion Salon, marketingcoach.net, Karimadon. Anong tawag mo dito sa luto natin na to? Lettuce sa pound po, kumbaga yung nagsasalupunan gano'n. And then, Con gumamela, con blue pea, may blue pea pa yan po. Yung mga local herbs natin, locally grown na mga herbs. Lasapin ang linamnam ng lechugas, pangontra sa sakit na almoranas. Ihahanda na ni Wellness Chef Tristan sa pagbabalik ng Hiling Galing sa TV.